Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion and our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare. Lagi ko po ito ipinapalaala na ang salita ng Diyos ay hindi sapat kung atin lamang itong babasahin, kung atin lamang itong pakikinggan. Kailangan po natin itong sang-ayunan ng buong puso, sampalatayanan ng buong puso, angkinin ng buong puso at ideklara ng buong puso upang ito po ay magkaroon ng kapangyarihan at manifestation sa ating mga buhay. Let us read here in Jeremiah 32:27, Tagalog ang Biblia. Narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao, may anumang bagay-baga na totoong mahirap sa akin. And in Amplified Version, Jeremiah 32:27, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? So, mga kapatid, tandaan po natin na the author of Book of Jeremiah is no other than Prophet Jeremiah himself. And then, of course, the Book of Jeremiah ay napapabilang po ito sa Old Testament category na 5 major prophets, brethren in Christ. At si Prophet Jeremiah ay nagprophesy siya, mga kapatid, nung panahon po ni Josiah. Doon po siya nagprophesy sa Judah, mga kapatid, nung divided kingdom ang Israel. Di ba, nang ma-divide ang kingdom, nagkaroon ng Judah at nagkaroon po ng Israel, na pagka sinasabi, mga kapatid, na Israel, binubuo po ito ng 10 tribo, at pag sinasabing Judah, binubuo po ito ng 2 tribo. At dito nga po nagprophesy si Prophet Jeremiah sa Judah, mga kapatid. At ngayon, sinasabi po ng Panginoon sa pamamagitan po ni Prophet Jeremiah, mayroong bagang bagay na mahirap sa akin, because way back then talagang matindi ang pinagdadaanan ng mga Israelites. Kaya nga maging po si Prophet Jeremiah ay tinagurian, mga kapatid, a crying prophet. Kaya dito nararanasan niya, nararamdaman niya, mga kapatid, yung agony na mayroon ang mga Israelita, mga kapatid. Again, ang sabi ng Panginoon sa kanya, mayroong bagang bagay na totoong mahirap sa akin. Is there anything too hard for me? Sabi po ng Diyos. Kumbaga, ipinapakita ng Panginoon kay Prophet Jeremiah also with the Israelites people na magagawa ng Diyos maging ang mga imposibleng bagay. That's why our today's message entitled, There is Nothing Too Hard for God. Lagi natin tandaan, mga kapatid, na wala pong mahirap sa Diyos, walang mabigat para sa Diyos, walang malaking bagay para sa Diyos. Kaya, mga kapatid, lahat ng bagay ay magagawa ng Diyos na ating sinasamba at ating pinaglilingkuran. Kaya wala po tayong dapat ipag-alala, wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ikabahala, at wala tayong dapat ipangamba kapag tayo ay nananangan, nagtitiwala, nananampalataya at naniniwala sa Diyos, brethren in Christ. In our today's promises, we will tackle 4 eyes, brethren in Christ, na itong mga bagay na ito ay hindi po ito magagawa ng tao. Ang Diyos tangi ang makakagawa nito, mga kapatid. Ganun lang po kasimple. Kapag ating nagagawa ang isang bagay, that is our part. Pero kapag ang isang bagay ay hindi na natin kayang magawa, that is already God's part. Kasi mayroon pong bahagi ang tao, may bahagi ang Diyos. Kumbaga, halimbawa, mga kapatid, yung pagsasaing,
kaya na po ng tao yan. Subalit, ang paggawa ng isinasaing ng tao ay tanging Diyos ang gagawa, mga kapatid. Ganun lang po kasimple para po natin maintindihan, mga kapatid. Again, we are going to tackle 4 eyes this morning. First point, He is able to do the incredible things. Yung mga dakilang bagay, mga malalaking bagay ay kayang gawin po ng ating Diyos, mga kapatid. Kaya nga, sinasabi natin, our God is greater than our problem. Our God is greater than the situation we are in, brethren in Christ. Why? Because our God can do even the incredible things, yung mga dakilang bagay, yung mga malalaking bagay, mga kapatid. And again, ito ay hindi magagawa ng tao at tanging Diyos lamang ang makakagawa. Second point, He is able to do the inconceivable things, na kaya niyang gumawa ng hindi kayang tarukin ng tao, hindi kayang maunawaan ng tao, hindi kayang maintindihan ng tao how it happened. Kaya pero sa Diyos, mga kapatid, ay kaya niyang gawin ang mga bagay na you don't know kung paano ginawa po ng Diyos. Diga nga, when God created the earth, He created out of nothing. Kaya po, mga kapatid, mga inconceivable things ito. Kaya nga minsan pag may problema tayo, nagugulat tayo kung paano ginawa ng Diyos ang paraan para sa ating problema. Lagi natin tandaan, kapag hindi natin kayang gawin, ang Diyos ang tanging makakagawa ng mga bagay na ito, kahit ito po ay hindi natin kayang abutin, hindi natin kayang tarukin, hindi natin kayang maintindihan, hindi natin kayang maunawaan, because only God can do even the inconceivable things. Third point, He is able to do the irresistible things. Wala pong pwedeng makapigil sa Diyos. Why? Because our God is a sovereign God. Gagawin niya ang gusto niyang gawin, mga kapatid. At walang pwedeng makapigil sa Diyos. Ang tao, may mga plano tayo. May mga goal tayo. May mga aim tayo. May mga objective tayo sa buhay, pero minsan nahahadlangan ito, napipigilan ito o napipigil ito ng tao. Subalit ang Diyos ay walang pwedeng makapigil sa Kanya. Naggagawa niya ang mga bagay na gusto niyang gawin, mga kapatid. Why? Because He is able to do the irresistible things, brethren, in Christ. He is all-powerful. And He is sovereign. Kaya walang pwedeng makapigil sa Kanya at tanging Siya ang makakagawa ng mga bagay na hindi mapigil, mga kapatid. O hindi kayang salansain, mga kapatid, hindi kayang hadlangan at hindi kayang lagyan ng balakid, brethren in Christ. Fourth point, last point, He is able to do the impossible things. Maraming mga talata sa Biblia na laging sinasabi ng mga talata na nothing is impossible with God. With men, it is impossible, but in God, nothing is impossible. Wala pong imposible sa Diyos. Mga kapatid, kaya niyang bumuhay ng patay. Kaya niyang magpagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Either ito ay incurable or curable disease, brethren in Christ, kayang pagalingin ng ating Panginoon. At ang hindi magagawa ng medisina at hindi magagawa ng doktor ay magagawa po ng Diyos. And these are impossible things. Magugulat tayo kung paano ginawa ng Diyos paramihin ang 5 tinapay at saka yung 2 isda, and that is impossible things kasi He is a miracle working
God, mga kapatid, yung Diyos na ating pinaglilingkuran, Diyos na gumagawa ng himala, and He can make even supernatural things, extraordinary things, brethren in Christ, and of course, unusual things ay kayang gawin ng Panginoon dahil again, in Him, nothing is impossible. To sum up of our today's message, which entitled, There is Nothing Too Hard for God, and our today's promises, we tackled 4 eyes, brethren in Christ. First point, He is able to do the incredible things. Second point, He is able to do the inconceivable things. Third point, He is able to do the irresistible things. And fourth point, last point, He is able to do the impossible things. And these are the 4 eyes: incredible, inconceivable, irresistible, and impossible, brethren in Christ. Tandaan po natin, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa po ng Diyos. And our today's grace, ang biyaya, ang tanging makagagawa ng mga imposible na bagay, sapagkat mga ordinaryo na bagay lamang ang sa tao nakasalalay. Let me repeat and let me emphasize, brethren, ang biyaya, ang tanging makagagawa ng mga imposible na bagay, sapagkat mga ordinaryo na bagay lamang ang sa tao nakasalalay. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, kadakilaan at katapatan sa aming mga buhay. We thank you for your protection. You've covered us with your precious blood. Dahil sa tuwing kami ay gigising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan na galing sa inyo, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa mabibigat na pagsubok at problema, malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, malayo sa mga lalang at gawa ng kaaway. Salamat din po sa inyong provision sa araw-araw, dahil kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkukulang. Tunay nga po na ang iyong biyaya ay sapat, dahil ikaw ang Diyos na more than enough. Salamat, Panginoon, sa bawat araw, sa mga panibagong lang biyaya at panibagong lang pagpapala. That's why every day is our receiving day. And today, God, we are expecting that we will receive all the blessings that you have stored and prepared for us today. Thank you because you blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, and you blessed every aspect of our lives. Salamat din po, Panginoon, because you made us vessel and channel of blessings to everyone. Kaya sa araw na ito, kami na naman po ay magiging pagpapala sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming komunidad, at sa lahat ng taong aming makakasalamuha, sa aming business, sa aming trabaho. Lord, we will become a blessing to them. Salamat din po sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na ngayon ay nanonood. Lord, anuman ang kanilang pangangailangan, you promised that you are our good Father and you will provide everything we need in your name. That's why, Lord, kung may nanonood ngayon na nangangailangan ng kaligtasan, grant them salvation. Kung may nanonood ngayon na nangangailangan ng kagalingan, grant them healing. Kung may nanonood ngayon na nangangailangan ng kalakasan, grant them strength. Kung may nangangailangan ngayon, Panginoon, ng katugunan, grant them provision. At whatever they are asking for, Lord, I pray that in your name, grant everything. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for being with us always. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami pinagkukulang, Panginoon. Thank you. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.